aalis na po ako. Sigaw ni Celestine mula sa sala habang inaayos ang bag. Lumabas naman mula sa kusina ang kanyang mommy na si Clarissa. Bit-bit ang tasa ng kape. Mag-ingat ka anak, huwag kalimutan ng payong ha, baka biglang umulan. Ngumiti si Celestine at kinuha ang payong na nakasabit sa may pintuan. Thanks ma, love you. Love you too. Habang naglalakad palabas ng bahay, hindi maiwasan ni Celestine ang mapangiti. 27 taon na siya, pero hanggang ngayon para pa rin siyang bata sa paningin ng kanyang mama. Kung tutuusin, hindi naging madali ang pagkabata niya. Naaalala niya pa ang mga gabing umiiyak ang mama niya noon habang pilit tinatago sa kanya ang mapasa at sugat galing sa papa niya. At hanggang ngayon, ramdam pa rin ni Celestine ang kirot tuwing naiisip niya yon. Hindi ko hahayaang mangyari sa akin ang naranasan ni mama. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili. Natigil lamang siya sa pagmumuni-muni nang biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Pagtingin niya, may message mula kay Eugene, ang kanyang nobyo. Good morning, love. Sabay tayo lunch mamaya. Miss na kita. Napangiti siya. Si Eugene ay ang boyfriend niya ng 3 taon. Mabait, responsable, at higit sa lahat, alam kung paano siya pasayahin. Sa isip niya, siya na siguro ang lalaking matagal niya nang pinagdarasal. Nang magtanghali na, agad niyang nakita si Eugene na nakasandal sa poste malapit sa may waiting shed. Kaagad siyang ngumitit kumaway. Mabilis namang lumapit si Eugene. Love, I've been waiting for you. Hello, 15 minutes lang akong late no? Natawa si Eugene at hinawakan ng kanyang balikat. Still, kahit 15 minutes, it felt like forever. Umikot ang mga mata ni Celestine at sabay nilang tinawid ang kalsada. Papunta sila sa paborito nilang kainan. Isang malit na cafe na halos sila lang ang madalas bumabalik. Simula pa noong college days nila, dito na sila parating nagmi-meet halfway tuwing may oras. So, how's work? Okay naman. Medyo toxic lang this week kasi may bagong project na kailangan naming tapusin agad. Pero nakakaya pa naman. Thanks to coffee and you. Aba, kasama pala ako sa survival kit mo ha. Biro nito at umorder ng 2 caramel macchiato at pasta para sa kanila. Siyempre, kung wala ka, baka nag-give up na ako sa stress no? Nagpatuloy yung kwentuhan nila tungkol sa mga simpleng bagay. Katulad ng mga office mates niya na laging late, yung bagong kotse ng pinsan ni Eugene, pati na rin yung plan na mag-travel sana silang 2 sa Tagaytay kapag pareho silang free. Para silang 2 batang nagbibiruan, pero kitang-kitang pagmamahalan sa pagitan ng kanilang mga titig. Ilang minuto pang lumipas bago nagsalita si Eugene ng medyo seryoso. You know, love, matagal ko nang gustong itanong sa iyong something. Nagtaas ang kilay si Celestine habang humihigop ng kape. What's that? Your mom. Napakunot ang noo ni Celestine. What about her? Gusto ko sanang mas makilala siya. I mean, kilala ko na siya sa mga kwento mo. Pero never ko pa siyang na-meet, love. Never mo pa akong pinakilala sa kanya personally. Hindi naman siguro masamang makilala ko siya, di ba? Kasi we're 3 years now. Sandaling natahimik si Celestine. Hindi niya alam kung paano agad sasagutin yon. Alam naman niyang mabait si Eugene at wala itong masamang intensyon. Pero hindi rin kasi biro para sa kanya ang usapin tungkol sa mommy niya. Lalo na't maingat na ito sa pagpapapasok ng tao o lalaki sa buhay nilang mag-ina. Bakit? Ngumiti si Eugene at marahang hinawakan ng kamay niya sa ibabaw ng mesa. Anong bakit? Siyempre kasi mahal kita, Celestine. And mahalin mo man ako o hindi. I know how important your mom is to you. You always talk about her. You always make her your top priority. And I respect that. Kaya gusto ko rin siyang makilala. And not just as your mom, but as someone na maging parte ng future nating dalawa. Eugene,
You know mom's my world, kaya protective ako sa kanya. Hindi lahat ng lalaki nakakalapit sa kanya. Kasi I don't want her to get hurt again. Isa pa, kapag pinakilala kita sa kanya at umabot sa point na baka maghiwalay tayo, masasaktan na naman siya para sa akin. At ayoko ng ganun. I know. Alam ko ang pinagdaraan niyang sakit. At alam ko rin kung gaano mo siya kamahal. That's why I want to earn her trust. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko ipakita na I'm not like your dad. Besides, sino bang nagsabi siyang maghihiwalay tayong dalawa ha? Kung mangyari man yun, baka dahil sawa ka na sa akin. Inangat niyang kamay ni Celestine at hinalikan. Pero gagawin kong lahat para di ka magsawa. Mahal na mahal kita. Napalunok si Celestine at napayuko. Hindi niya gustong pag-usapan ng ama niya. Pero tama si Eugene. Ibang-iba to sa lahat ng lalaking nakilala niya. Love, if we're going to spend the rest of our lives together, hindi pwedeng ikaw lang kilala ko. Your mom is part of you. She's your family. And I want her to be my family too. I just want to be part of your world. Part of your life. And hers. Please? Nagtagal ang katahimikan bago siya napangiti. You're crazy, you know that? Crazy about you, yes? Hindi ka talaga marunong magseryoso ng matagal, no? But fine, I'll think about it. Pero wag kang umasa agad. Mahirap suyuin si mama. Medyo, she's very private. Takot pa rin siya sa maraming bagay. I don't mind. Basta makilala ko siya. Kahit pa ilang taon pang kailangan ko. I'll wait. Napailing si Celestine at tinakpan ang mukha niya ng kamay. Grabe, hindi ka talaga nauubusan ng cheesy lines ha? Nakakainis ka. Pero napapangiti ka naman. Sabay kindat ni Eugene. At totoo nga, napapangiti siya. Napalitan ng gaan ang bigat ng dibdib niya kanina. Maybe, just maybe, Eugene was worth the risk. Habang palabas sila ng cafe, muling nagsalita si Eugene. So, when do I get to meet her? Napahinto si Celestine at tiningnan siya ng seryoso. Eugene, don't rush things, okay? I'll decide when. For now, just let's take it one step at a time. Itatanong ko din muna si Mommy para di siya mabigla. Okay, one step at a time. I can live with that. As long as it's with you. Kinagabihan, pag-uwi ni Celestine, nadatnan niya ang mommy niyang si Clarissa na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. May nakahain ng prutas sa center table at halatang hinaabangan siya nito. Anak, late ka na ha? Kumain ka na ba? Opo ma, nakita po kami ni Eugene. Nag-lunch po kami at sinundo niya rin ako for dinner. Good, at least nakahabol ka pa kahit busy ka. Ma, may gusto lang po sana akong sabihin. Si Eugene, gusto na po niyang makipagkilala sa'yo. Saglit na natigilan si Clarissa bago dahan-dahang sumilay ang ngiti sa labi nito. Talaga? Well, why not? Mas mabuti ngang makilala ko siya. At least bago kayo mag-settle down sa buhay, ma-judge ko muna kung pasado ba siya. Napahalakak si Celestine at tinakpan ng bibig. Ma, grabe ka. Settle down agad. Matagal pa yun. Hindi pa nga ako handa eh. Ewan ko sa'yo. Ang bilis ng panahon, anak. Hindi mo mamamalayan. Bukas makalawa, ikakasal ka na. Biro ng mama niya, sabay himas sa kanyang buhok. Hay naku ma, pag nangyari yon, dapat financially stable na kaming dalawa, no? Tsaka, mahaba-habang panahon pa po ang lalakbay namin bago yan. Ayaw naman po naming madaliin kasi kadalas sa mga nagmamadali, nauuwi din po sa hiwalayan. Mapait na napangiti si Clarissa. Yeah, kagaya namin ng daddy mo. Madali yan ang magpapakasal namin kasi nabuntis na ako nun sa iyo eh. Sorry mom, pinaalala ko pa po talaga sa inyo.
No, it's okay anak. Anyway, pakisabi sa boyfriend mo na salamat. Salamat kasi siya pang nagpumilit sa'yo na makilala ako. Ang ibang lalaki kasi takot sa parents ng babae. Natawa naman agad si Celestine. Kaagad niyang kinuha ang cellphone sa bag at binuksan ang gallery. Sige po, sasabihin ko sa kanya. Wait, eto oh. Tingnan mo ma. Siya po yan. Ang gwapo diba? Inabot niya ang phone sa mommy niya. Saglit itong umiti, pero sa mismong sandaling makita ni Clarissa ang mukha ni Eugene, bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Para siyang natuyuan ng laway, kaya napakapit ito sa kanyang dibdib at biglang napaubo ng malakas. Mom, are you okay? Inagaw niya agad ang cellphone, nilapag sa mesa, saka hinagod ang likod ng kanyang ina. Wait, kukuha po ako ng tubig. Umiling si Clarissa habang pilit na pinapakalmang sarili. No, no anak, I'm fine. Don't worry. Bigla lang akong nabulunan. Siguro sa prutas kanina. Sigurado ka ma? Yes, don't worry. Okay na ako. Huwag mo nang isipin masyado. Napabuntong hininga si Celestine, pero pinilit niyang huwag nang magtanong pa. Nang nasa kama na siya't handa nang matulog, ramdam pa rin ni Clarissa ang kaba at lamig sa kanyang sistema. Napapikit siya ng mariin at pilit pinigilan ng pag-aalala. Pero paano? Gusto nang isiping coincidence lang ang lahat o baka naman pinaglalaruan lang siya ng tadhana. Diyos ko, bakit siya pa? Noong mga panahong yon, sariwa pa ang sugat sa puso ni Clarissa. Kakatapos ang matinding gulo sa buhay niya. Inaamin niyang kahit makalaya na siya sa mga kamay ng kanyang mapang-abusong asawa, ay nalulungkot siya dahil sobrang minahal niya ito. Mula pagkabata ni Celestine ay tinitiis niya ang pananakit ng asawa. Pero nang magkamulat si Celestine at magdalaga, ito na mismong nagsabi sa kanya na makipaghiwalay na dahil kaya nilang sila lang dalawa. At yun nga ang ginawa niya. Nang maaprubahan ng korte ang pagpapaulang bisa ng kanilang kasal, lumabas siya isang gabi at hindi na alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Basta ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo kahit isang gabi lang sa mga alaala ng sakit. Pumasok siya sa isang bar. Maingay, maraming tao, amoy alak at usok ng sigarilyo pa ang paligid. Hindi niya yun mundo, pero para bang hinahanap ng katawan niya ang kahit anong paraan para malunod ang sakit na nararamdaman. Umupo siya sa may counter, hawak ng isang baso ng beer na hindi niya naman madalas inumin. Another glass, ma'am? Isang boses ang gumambala sa kanya. Pag-angat ng mata niya, isang binatang bartender ang nakatayo sa kanyang harapan. Bata pa, siguro halos kasing edad lang ng mga estudyante niya sa university noon. At mukhang mas matanda lang ng 3 o 2 taon sa anak niyang si Celestine. Maputi, may maamong muka at may ngiting nakakapagbigay gaan sa pakiramdam ng mga customer. Oo, please. Habang pinupuno ng binata ang kanyang baso, pinagmamasdan siya nito. Are you okay, ma'am? You seem sad. Ngumiti siya ng mapait. Sad? That's an understatement. Hindi na nagtanong ang binata. Sa halip, inilapit ito ang baso at mahinang nagsalita. Sometimes, it helps to talk about it. But if not, then just drink. At yun nga ang ginawa niya. Uminom siya. 1, 2, hanggang sa hindi niya na nabilang. Habang lumalalim ang gabi, lumalabo rin ang kanyang paningin. Naririnig pa rin niya ang musika, ang halakhakan ng mga tao, pero parang lahat ay nagiging malayo. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang mukha ng bartender na tila nagbabantay sa kanya. Ang huling alaala niya ay ang kanyang sariling pagtawa na may kasamang luha. Pagkatapos noon, dilim. Pagmulat niya ng kanyang mama na kinabukasan, gulat ang unang dumapo sa kanya. Nasa isang kwarto siya, hindi sa bar. Nakahiga na siya sa kama, walang saplot, at ang nasa kanyang tabi,
natutulog ang binatang bartender. Napabalikwa siya ng bangon habang nanginginig ang mga kamay. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari kagabi, pero wala siyang malino na memorya. Tanging mga pira-pirasong eksena lang, ang pag-inom, pakikipag-usap, at ang malabong imahe ng binata na buhat-buhat siya palabas ng bar. Diyos ko! Hindi niya alam kung anong nangyari at kung paano siya nauwi sa ganung sitwasyon. Pero ang alam niya, iyon ang gabing tuluyan siyang bumagsak. Agad siyang nagbihis at umalis at hindi man lang ginising ang binata. Hindi na siya lumingon pa. Sa isip niya, kailangan niyang kalimutan ng lahat. Kailangan niyang ituring na walang nangyari. At iyon nga ang kanyang ginawa. Walang nakakaalam ng nangyari dahil talagang itinago niyang alang-alang yun sa pinakamalalim na parte ng puso niya. Ngunit heto siya ngayon. Kahit 5 taon ang nakakalipas, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mukha ng lalaki na ngayon ay boyfriend pa ng kanyang anak. Niyakap ni Clarissa ang sarili at mariing pumikit. Hindi pwede. Hindi dapat. Hindi pwedeng malaman ni Celestine. Kailanman hindi. Isa lamang yung aksidente. Ramdam niyang mabilis na tibok ng kanyang puso. Parang muli siyang binabalikan ng hiya at takot. Takot na baka malaman ng anak niya ang nakaraan niya. At takot na baka akalain nitong inaagawan nito ng pag-ibig. Kinabukasan, hindi na pumasok si Celestine sa trabaho dahil balak niyang imbitahan si Eugene sa bahay nila para sa dinner. Pinilit ni Clarissa ang maging normal at tumulong sa paghahanda. Pero talagang wala doon ang kanyang isip. Ma, ayos ka lang ba? Mukhang kulang ka pa sa tulog. Okay lang ako, anak. No, you're not. Hindi ka okay. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna, okay? Ako nang bahala dito. Maaga pa naman at nasa work pa si Eugene. So matatapos ko pa to bago siya pumunta. Magpahinga ka na muna doon sa room mo, okay? Tatawagin na lang kita when everything's ready na. Wala na ngang nagawa si Clarissa kundi ang pumanhik sa kanyang silid. At imbis na magpahinga, nakatulala lang siya. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nag-iisip. Pero ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa may kumatok sa pintuan. Ma? Ang masiglang boses ni Celestine ang narinig niya. Ready na po ang dinner. Nasa baba na rin po si Eugene. Tara na. Napapikit siya ng mariin at mabilis na huminga ng malalim. Kaya mo to, Clarissa. Huwag kang magpapahalata. Bulong niya sa isip. Coming, anak. Tumayo siya at agad inayos ang buhok sa salamin. Pinilit ipakita ang payapang mukha. Bago siya lumabas ng kwarto, nilagay niya pang paboritong pearl earrings na tila ba sandata yon para magmukhang normal kahit nanginginig ang kanyang loob. Pagbaba niya ng hagdan, bumungad agad si Celestine na masiglang kumakaway. Sa tabi nito, nakatayo si Eugene. Nakangiti, hawak ang bouquet ng bulaklak. Good evening po, Ma'am Clarissa. Para po sa inyo. Saglit siyang natigilan pero mabilis ding ngumiti at tinanggap yun. Thank you, Eugene. Ang bait mo naman. Feel at home. Habang nagsasalita siya, halos mabingi na siya sa sariling tibok ng puso. Ngunit laking pagtataka niya na walang bakas ang pagagulat sa mga mata ng binata. Walang senyales na naaalala siya nito. Normal lang ang pagkakatingin sa kanya. Magalang, maayos, at walang bahid ng anumang nakaraan. So nakalimutan niya na ako? O baka hindi niya talaga ako naaalala? Tanong niya sa isip habang nakaupo sila sa pagkainan. Ma, si Eugene po. He really insisted to meet you. Masayang sabi ni Celestine habang inaayos ang mga plato. Ganun ba? Well, it's nice to finally meet the guy who makes my daughter smile. Napatawa si Eugene at medyo namula. I'm the lucky one po, ma'am. Celestine is amazing. Asus! Ako po ang lucky, ma. You don't know how much effort he makes just to make me smile. Sometimes sobra na nga sa corny eh. Corny?
Excuse me. Sweet lang yun, love. Nagkatawanan silang tatlo at doon mukha nga normal lang ang lahat. Pero sa ilalim ng mesa, mahigpit ang pagkakakuyom ng palad ni Clarissa. Hindi niya maipaliwanag pero pakiramdam niya, bawat salita ni Eugene ay parang tumatawa sa isang lugar sa puso niya na matagal nang natutulog. Lalo palang tingnan siya nito ng tuwid sa mata habang nagsasabi ng, I promise po, Ma'am Clarissa. I'll take care of Celestine. You don't have to worry. Para bang may laman ng mga mata nitong hindi niya mawari. Pero kaagad din itong inalis ang tingin at bumaling kay Celestine. Baka nga wala siyang maalala at mas mabuti na rin yun. Good. Kung mahal mo talagang anak ko, then I can only hope you'll prove it every day. Always po. Ilang oras pang nangyaring kwentuhan hanggang sa magpaalam muna siya saglit sa dalawa para gumawa ng dessert. Hindi kasi niya nagawa kanina dahil wala siya sa wisyo. Nasa kusina siya at hawak-hawak pang mixing bowl habang pinipisil ang mahigpit ang wire whisk. Habang binubuksan niya ang oven, napatigil siya nang marinig ang boss ni Eugene. Clarissa. Napapitlag siya nang marinig ang boss na yon. Lumingon siya at nanlaki ang mga matang tiningnan nito. Nasaan si Celestine? 15 minutes na lang at okay nitong hinahanda ko. Pwede ka namang maghintay doon at magkintuhan muna kayo ng anak ko. Lumapit si Eugene na bahagya pang nakangiti. May kausap sa phone. Parang urgent yata. So, chinek kita dito. Baka kasi kailangan mo ng tulong. No. I can handle it. Sanay na ako sa ganito. Tumango lang si Eugene pero hindi ito umalis. Bagkus, humakbang pa ito papalapit. Sapat para maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Still the same. Napakunot ang noo ni Clarissa. What do you mean? I'm glad. Kasi after 5 years, ganito ka pa rin kaganda. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Ang whisk na hawak niya ay muntik nang mahulog sa sahig kung hindi niya pa ito nasalo. Biglang nanlamig ang daliri niya habang nanginginig ang dibdib. Hindi niya alam kung paano hihinga. Ibig sabihin, naaalala talaga siya ni Eugene. At ang normal ni reaksyon nito kanina nang makita siya ay sinyalis na matagal na nitong alam na siya ang ina ni Celestine. Eugene, you thought I forgot? How could I? Napalanok si Clarissa at umiwas ng tingin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pilit niyang tinapos ang ginagawa na halos wala na sa wisyo ang kilos niya. Si Eugene naman ay mas lumapit pa at nakapatong na halos ang kamay nito sa gilid ng counter. Halos nakukulong siya sa pagitan ng katawan nito at ng mesa. Hindi naman siya nito hinahawakan pero sapat ang lapit ng binata para maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Don't worry. I won't say anything kay Celestine. Hindi niya kailangang malaman. Bumuntong hininga si Clarissa at tuluyang binitawan ng whisk. Hinarap niya si Eugene. Dapat lang na hindi niya malaman. Kasi kung ano man ang nangyari sa atin noon, it was a mistake. Lasing ako noon, Eugene. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Kaya kalimutan mo na. Mistake para sa'yo siguro. Pero sa akin, it was the night that ruined me. I can't forget you, Clarissa. Hindi ko nga maintindihan kung paano Pero after that night, I became obsessed with you. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clarissa sa salitang yon. Pinilit ang tawanan pero nanginginig ang labi niya. Obsessed? Stop this nonsense, Eugene. You're with my daughter. Hindi mo pwedeng sabihin yan. You don't understand. Hindi naman talaga ako bartender dun My dad owned that place. At nang makita kita nung gabing yun, broken at mag-isa, parang may puwang sa mundo ko na napunan bigla. At nang magising ang katabi ako, I knew your name agad. I found out everything about you. Hindi yun aksidente lang. Intentional yun. You... what?
So pinagplanuhan mo lahat ng to? Yes. Kaya ako lumapit kay Celestine. I wanted to see you again. Gusto kong bumalik ka sa buhay ko. Kahit pa sa gandong paraan. Kasi syempre, hindi naman kita pwedeng ipakilala sa parents ko. Dahil kaedad mo lang ang mom ko. And I know tututol sila. Kaya nag-effort ako just to be close to you. Ikaw ba'y nababaliw na? Anak ko si Celestine. How dare you? Alam mo bang kasalanan to? Pero imbis na umatras, mas lalo pang lumapit si Eugene na halos magdikit na ang kanilang mukha. I don't care. I don't care. You're the one I want. At kahit ilang taon pa, hindi ko kayang kalimutan yung gabing yun. You're engraved in me, Clarissa. Mariing tinulak siya ni Clarissa na halos mabitaw na ang bowl sa inis at galit. Stop this obsession, Eugene. Hindi ka dapat andito. Kung alam ko lang na ikaw ang lalaking yun, hindi ko hahayaang maging malapit ka kay Celestine. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa rito. You can sharon me all you want. Pero hindi nagbabago ang totoo. Gusto kita, Clarissa. Kahit ilang beses mo pang itanggi. Naramdaman mo rin yun. Nung gabing yun. I saw it in your eyes before you fell asleep in my arms. That was not love, Eugene. That was lust. Alcohol. Wala kang karapatang baliktarin ng istorya. Hindi ko yun ginusto. Maybe not. Pero ako, ginusto ko. At hanggang ngayon, gusto pa rin kita. Hindi ko kayang tumigil. Kung mahal mo si Celestine, tigilan mo na to. Kung may natitira ka pang konsensya, kalimutan mo na ako. I can't. Mahal ko man si Celestine in some ways. Pero iba ka. Ikaw ang gusto kong makasama, Clarissa. Ikaw ang babaeng bumabagabag sa akin gabi-gabi. Kaya nga kahit anong mangyari, I'll find a way to keep you in my life. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kung maririnig tayo ni Celestine. Hindi niya maririnig. Dahil hindi ko hahayaan. At sa sandaling yon, bago pa siya makasagot, narinig nilang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Celestine habang nakangiting hawak ang cellphone. Haba, mukhang nagkakasundo na kayo ah. Mom, okay na po ba yung dessert? You need help? Mabilis na nag-ayos ng mukha si Clarissa. Pinilit itagong tensyon at kaba sa kanyang dibdib. Si Eugene naman, nakangiti lang na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ni Clarissa, ramdam na nagsisimula ng isang mas malaking gulo na maaaring sumira sa kanilang lahat. Nang maihatid ni Celestine si Eugene sa gate, rinig pa niya ang tawanan ng dalawa bago ang paglayo ng kotse ni Eugene. Maya-maya, bumalik na si Celestine habang nakangiti at umupo sa kanyang tabi. Mom, kanina pa kita pinagmamasan sa dinner. Parang hindi ka mapakali. Ngayon wala ka ring imik. Are you really okay? Yes anak. Don't worry about me, okay? Okay, Mom. So, tell me, what do you think of Eugene? Ano bang judgment mo sa kanya? Napalunok si Clarissa. Para siyang binagsakan ng mabigat na bato sa tanong na yun. Well, Celestine, kung pwede lang sana, makipaghiwalay ka na kay Eugene. Oh, Mom, seryoso ka ba? Bakit naman? Wala lang. I just don't feel right about him. Hindi ako komportable. O, Timin, hindi ka comfortable. Ang bait nga niya kanina eh. Nag-effort pa siyang magdala ng flowers para sa'yo. At nakikita mo naman kung gaano siya kaseryoso sa akin, Mom. Kaya nga niya gustong makilala ka, di ba? Mabait siya, oo. Pero minsan hindi sapat ang pagiging mabait. Baka may mga bagay na hindi pa mo nakikita. At ayoko lang masaktan ka. Pero Mom, lahat naman ng relasyon may risk. At hindi mo pwedeng basta lang sabihin makipaghiwalay na ako ng walang malinaw na dahilan. You've always taught me na kailangan kong makilala mo ng isang tao bago mag-decide. So tell me, ano bang nakita mo kay Eugene na hindi ko nakikita, ha? Hindi ko gusto ang itsura ng mga mata niya. Para bang may tinatago. At bilang ina mo, Celestine, ayoko lang may makasakit sa'yo. Gusto ko lang maging sure ka. Mom,
I understand your concern. Pero please, bigyan mo naman si Eugene ng chance. Nakikita ko naman, he's genuine. Hindi ko alam kung bakit parang ang bilis ng judgment mo sa kanya. Pero pangako po, kapag may nasense ako sa kanyang something, hihiwalayin ko po agad siya. Kahit mahal na mahal ko pa po siya. Kung mahal mo siya talaga, wala na akong magagawa kundi suportahan ka. Pero sana maging maingat ka. Yun lang hinihiling ko. Hinawakan siya ni Celestine sa kamay. Mom, huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad ng mga choices mo dati. I know how to protect myself. And besides, Eugene is not like that. Promise. Para siyang sinaksak sa dibdib sa narinig na yun. Hindi alam ni Clarissa kung paano pa itatamang lahat. Lalo na't nagsisinungaling siya sa kanyang anak. Ngunit pinilit niyang ngumiti at tumango kahit ang puso niya ay dumudugo. Lumipas ang ilang araw, nakaupo si Celestine sa harap ni Eugene sa isang maliit na cafe na paborito nilang tambayan. Habang nagkakape, ramdam niya ang titig ni Eugene sa kanya. Ang ganda mo talaga. Ang corny mo na naman. Hindi ako corny. Totoo lang. Nga pala, Celestine. Ano nga palang sinabi ng mami mo about sa yung first time naming mag-meet? Okay ba? Boto ba siya sa akin para sa'yo? Saglit na natahimik si Celestine. Hindi niya inaasahan na magiging interesado si Eugene sa opinyon ng mama niya. Lalo na't kanina pa niya gustong huwag ng pag-usapan yon. Bumuntong hininga siya. Honestly, hindi naging maganda, Eugene. Anong ibig mong sabihin? She told me, if pwede raw, makipaghiwalay na ako sa'yo. Parang saglit na tumigil ang oras para kay Eugene. Mabilis na kumulot ang kanyang noo, pero agad ding pinit baguhin ang ekspresyon at ngumiti, kahit nanilisik na ang kanyang mga mata. What? Why? Hindi ko rin maintindihan eh. Sabi niya lang, hindi raw siya komportable sa'yo. Hindi niya may paliwanag ng diretsahan. Pero ayaw niyang masaktan ako. Pero alam mo Eugene, I don't agree with her. Kasi nakikita ko kung gaano ka ka-genuine, kung gaano ka ka-sincere. She just doesn't know you the way I do. Inabot niyang kamay ng nobya at mahigpit na hinawakan yon. Thank you. Salamat kasi pinaglaban mo ako kahit against sa mommy mo. That means a lot, Celestine. Hindi mo alam kung gaano ko ka-grateful. Sana lang in time, magustuhan ka rin niya. Gusto ko kasi ma-accept ka niya, Eugene. Ayoko may conflict sa pagitan yung dalawa. Don't worry. Whatever it takes, ipaglalaban kita. Kahit sino pang humadang sa atin. I won't let go. Alam ko, kaya nga sigurado akong ikaw nang para sa akin eh. Hindi ko hahayaang basta lang mawalan tayo ng laban dahil sa mga doubts ng ibang tao. Ngumiti naman si Eugene bilang tugon. Kinabukasan, hapon na at naroon si Clarissa sa kusina. Abala sa kanyang ginagawa. Naisip niyang gumawa ng simpleng cake para may pangmeryenda silang dalaw ni Celestine at para na rin may nakatabi sa ref kung sakaling may bisita. Gusto niyang ilubog ang sarili sa gawaing bahay. Doon kasi siya panatag at doon siya nakakalimot sandali sa mga gumugulo sa kanyang isipan. Malapit nang matapos ang unang batch ng sponge cake nang biglang narinig niya ang lagitik ng doorknob. Bumukas ang entrance door. Celestine, ikaw na ba yan? Halika dito. Malapit itong ginagawa ko. Ang aga mo naman niya. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang paglingon niya hindi si Celestine ang naroon, kundi si Eugene. Nakangiti pa ito habang may hawak na buke ng fresh roses. Good afternoon, Clarissa. Halos mabitaw ni Clarissa ang hawak na spatula. Eugene? Anong ginagawa mo dito? Si Celestine, wala pa si Celestine. Nasa trabaho pa siya. Lumapit si Eugene. Inilapag ang bulaklak sa mesa at ngumiti ng mapanukso. I know. At hindi siyang pinunta ko. Mabilis kumabog ang dibdib ni Clarissa. Agad niyang iniwas ang tingin at tumalikod. Hindi to tama, Eugene. You shouldn't be here without her. Ngunit hindi umatras ang binata.
Sa halip, naupo siya sa stall at tinitigan siya na para bang sinusuri ang bawat kilos niya. Alam mo ba kung gaano ko natuwa nung unang best tayong magkita ulit? Para bang bumalik ang lahat ng alaala ko ng gabing yun. Huwag mo nang banggitin yun. Matagal ko nang pilit kinakalimutan ang nangyari. At dapat ikaw rin. Sandaling natahimik si Eugene at biglang nag-iba ang tono nito. Nawala ang lambing at napalitan ng inis. So, it's true then. Gusto mo ang hiwalayin ako ni Celestine. Kaya pala sabi niya, parang hindi mo daw ako gusto? Dahil gusto mo kong itulak palayo. Gusto mong mawala na naman ako sa buhay mo. Eugene, ginagawa ko lang to para kay Celestine. Gusto ko siyang ilayo sa gulo. Mas mabuti pang mawala ka kesa masirang anak ko. Masira? Ako bang sisira sa kanya o ikaw? Huwag mong idama yung anak ko dito. Wala siyang alam at wala siyang kasalanan. Kung mahal mo siya kahit konti, aalis ka at titigilan mo ang lahat ng to. Mahal ko siya, oo. Pero Clarissa, ibang pagmamahal ko sa'yo. To the point na sa 5 taon, hindi kita binitawan. Stop it. Boyfriend ka ng anak ko at mahal ka niya. Ano bang klaseng demonyong pumapasok sa utak mo, ha? Pasensya na. Ganito lang kasi talaga ako magmahal eh. Baliw na baliw. Isa pa, kung ayaw mo talaga masaktan ng anak mo, bakit hanggang ngayon hindi mo pa kayang itulak ako palayo? Bakit hindi mo lang sabihin sa kanya ang lahat para maintindihan niya? Hindi mo kayang gawin, no? Dahil mahal ka ng anak ko at pinagkakatiwalaan ka niya. Sinasabi niya nga sa akin ang plano niya sa future eh. Mangyayari naman yun kung di ka magiging kontrabida sa buhay naming dalawa. At kung hindi mo siya sususulan, nahiwalayin ako. Pakakasalan ko siya nang sa gayon hindi ka na mawala sa buhay ko. Oh, baliw ka na. Nakakatakot ang mga kagaya mo. Obsessive, mapanganib, at handang sirain ang buhay ng iba para lang masunod ang gusto. Pwede mo akong itaboy ngayon. Pero Clarissa, hindi mo ako matatakasan. Hindi kita iiwan. At hindi rin ako mawawala sa buhay mo. Kung ano man ang gagawin mo, I'll find my way back. Sa mismong sandaling yun, natigil naman sila nang muling bumukas ang entrance door. Mom, I'm home! Mabilis umatras si Clarissa, dali-daling pinulot ang spatula at kunwari abala sa oven. Si Eugene naman, mabilis nagbalik ang ngiti na parang walang nangyari. Saka sumalubong sa nobya dalang bulaklak. Surprise, love! Eugene? Hindi niya napigil ang mapatigil sa kinatatayuan niya. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Oh, love, yeah. I'm sorry. Gusto lang kitang i-surprise. I felt better kaya dumaan ako. I wanted to see you and your mom. Kaya bumili ako ng flowers. Napatingin si Celestine sa mommy niya. Halatang nagulat din ito at parang may kakabang tensyon sa muka. Lumapit si Celestine sa kanila at kinuha ang bulaklak. Pero sabi mo, you're really sick. Kaya nag-alala ako. Tapos bigla ka palang andito. I didn't mean to worry you, Celestine. Promise, okay na ako. I just wanted to spend time with the both of you. Special na hapon kasi, di ba? Anyway, I hope you don't mind. I was actually helping your mom a bit kanina. Ang galing ng mag-bake. You should be proud. Napangiti si Celestine, pero hindi nakalampas sa kanya ang tila malamig na ekspresyon ng mommy niya. Talaga, mommy? Nag-bake ka ulit? Oo. Para may makain ka rin pag nagutom ka. Sige, I'll just check something sa kitchen. Baka okay na yun. Nang makaalis ang ina, ay naiwan si Celestine na nakatitig kay Eugene. Weird ka ngayon, ha? Hindi mo ako sinundo tapos bigla ka nalang andito with flowers. Tapos parang close na kayo agad ni mommy. What's going on? Ngumiti si Eugene at kinuha ang kamay niya. Nothing's wrong, love. I just want to show your mom how serious I am about you. Kaya kahit nagulat ka, sana you see this as a good thing.
Pero sa kaloob-looban ni Celestine, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Hindi siya sigurado kung selos ba yun, kaba o simpleng pagtataka. Sa mga sumunod na araw, napapansin ni Celestine na may kakaiba sa dynamic sa bahay nila. Hindi yun lantaran, pero sapat para magdulot ng tanong sa kanyang isip. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng dinner, nahuli niyang mabilis na palitan ng tingin ni na Eugene at ng kanyang mommy. Mabilis lang yun at parang walang kahulugan, pero hindi yun nakatakas sa mga mata niya. Sanay siyang magbasa ng maliit na detalye at ngayong nagmamasid siya ng mabuti, lalo lang lumilinaw ang kanyang pakiramdam. Love, this soap is so good. You really should learn from your mom. Napansin ni Celestine na bahagyang namula ang pisngi ng kanyang mommy. Agad pa itong yumuko para magkunwaring abala sa pagkain. Hindi niya pinakitang napansin niya yun. Sa halip, ngumiti siya at sumakay sa usapan. Oo nga, mommy. You should teach me para next time ako naman po magluto para sa inyong dalawa ni Eugene. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakakahalata na nga siya na may kakaiba sa nobyo at sa mismong mommy niya. Hindi man ito pinapakita kay Eugene, lalo na sa mommy niya, pero sa loob-loob niya, nagsisimula lang mabuo ang palaisipan. Maganda ang ambience ng restaurant na pinili ni Eugene isang gabi. Maliwanag ang mga kandila sa gitna ng mesa. May malumanin na tugtog at tila perpektong lugar para sa isang romantikong gabi. Ngunit habang nakaupo si Celestine sa harap ng nobyo, hindi siya nakaramdam ng gaan sa kanyang dibdib. Kanina pa siya tahimik. Si Eugene naman, masigla at puro kwento, pero hindi tungkol sa kanila. Alam mo, love, ang bait talaga ng mommy mo. Imagine, kahit busy siya, naisipan niya pa rin akong turuan mag-bake. Sobrang galing niya. Tsaka alam mo ba, yung mannerisms niya, parang very refined. Nakaka-inspire. I mean, ikaw rin naman syempre. Pero ibang level lang talaga si Tita Clarissa. Hindi na nakatiis si Celestine. Nilapag ng kubyertos at bahagyang tumagundong yon sa mesa, kaya't napatingin sa kanya si Eugene. Eugene, do you really like me or my mom? Parang natigilan si Eugene. Halos mabitawan pa nito ang baso. What? Ano ka ba, love? What are you even saying? Of course, ikaw ang mahal ko. Really? Mula kasi nung nagkita kayo ni mommy, I can't help but notice. Laging siyang topic mo. Lagi mo siyang hinahanap. Sa totoo lang, ilang buwan na akong may duda, Eugene. Hindi na ako komportable sa relasyon nating dalawa. Celestine, no. Don't say that. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko na feel, Eugene. Hindi ko na feel na akong gusto mo. Every time we're together, my mom is always in the conversation. Doon ako nagsimulang magtanong sa sarili ko. Kaya I thought, maybe, it's better to end this before it gets worse. Natulala si Eugene. Sandaling hindi ito nakapagsalita na para bang napako ang dila sa lalamunan. Ngunit bigla itong tumayo sa kinauupuan, nilapitan siya at sa harap ng mga tao sa restaurant, agad siyang lumuhod. Celestine, please. Please, don't do this to me. Whatever it takes, I'll fix this. I'll change. Huwag mo lang akong hiwalayan. Eugene, tumayo ka nga. This is embarrassing. Pero lalo lang humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. I can't lose you, Celestine. You're my world. If may mali ako, I'll correct it. Kung sobra akong humanga sa mommy mo, it's because she raised you well. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Nakaramdam ng hapdi si Celestine sa puso. Gusto niyang maniwala, pero matalino siya at hindi siya basta-bastang madadala ng mga salita. Alam niyang nakikita ng kanyang mga mata at daman niya ang hindi maipaliwanag na distansya sa pagitan nila. Please, Celestine, huwag naman. I'll die without you. Hindi ka mamamatay kung mawawala ako, Eugene. You'll live. But maybe, you'll have to figure out who is it you truly want. At iniwan niya itong nakaluhod sa gitna ng restaurant habang pinagtitinginan ng lahat.
Masakit man yun para sa kanya, pero kailangan niyang sundin ang kanyang kutob. Pagkatapos ng gabing yun sa restaurant, akala ni Celestine ay doon na magtatapos ang lahat. Matapos siyang iwan si Eugene, umuwi siyang mabigat ang dibdib. Pinipilit kumbinsin ng sarili na tama ang kanyang naging desisyon. 3 taon din silang magkasama at hindi biro ang basta nilang itapon yun. Kinabukasan, pagkatapos niya sa kanyang duty, nagulat siya nang makita si Eugene sa labas ng building na nakasanda sa kotse nito. May hawak pa itong maliit na paper bag. "Love, I brought you dinner. Alam kong pagod ka sa shift mo, kaya ito." "Eugene, we already talked about this." "Just take it. I care for you." At hindi pa doon natapos ang lahat. Lumipas ang mga araw at palagi na lang niya nakikita si Eugene. Sa labas ng building ng trabaho niya, sa labas ng bahay nila at may hawak na bulaklak o pagkain na parang sinusubukan siyang suyuin sa lahat ng paraan. "Celestine, please, give me another chance." Lagi itong ganun, paulit-ulit. Pero ang mas lalong nagpalito sa kanya ay ang kanyang sariling puso. Dahil sa kabila ng lahat ng hinala at sakit na dinadala niya, may parte pa rin sa kanyang nagdadalawang isip. Linggo ng umaga, mahimbing pa dapat ang tulog ni Celestine. Ngunit isang kakaibang tunog mula sa baba ang pumukaw sa kanyang pandinig. Mga boses, hindi lang basta usapan kundi tila may pagtatalo. Nagmulat si Celestine, kinusot ang mga mata at pinakiramdaman. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang mga tinig na yun. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Habang pababa siya ng hagdan, mas malinaw na ang bawat salita. "Eugene, please, tigilan mo na to. Hindi ka dapat nandito. Baka magising ng anak ko. Tanggapin mo na lang na wala na kayo. Tantanan mo na siya. Tantanan mo na ako." "Hindi, Clarissa. I can't stop. I tried pero hindi ko kaya. You don't understand. Every time I see you, lalo akong nalululong sa'yo. Kung susuko ko kay Celestine, ibig sabihin hindi na kita makikita at hindi na ako makakalapit sa'yo. Please." Halos huminto ang mundo ni Celestine sa narinig. Nanigas ang katawan niya at nanlalamig ang mga kamay. Hindi niya lubos maisip na ginagamit lang siya ni Eugene para mapalapit sa mommy niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unting bumababa ang kanyang paa sa muling baitang. At nang makarating siya sa kusina, doon na siya nanigas sa kanyang nakita. Naraw ng dalawa. Naghahalikan. "Bravo!" Sabay palakbak ng malakas. Nagulat ang dalawa. Parang bigla silang nagising mula sa isang panaginip. Mabilis kumalas si Clarissa kay Eugene. Hawak ang labi na parang nasunog. Si Eugene naman ay napalingon at tuluyang namutla nang makita si Celestine. Celestine, anak, Save it, Mommy. Wala na akong gustong marinig. Ang galing nyo? Ang galing ng pagtatago nyo? Ang tagal kong nagtataka kung bakit parang may mali. Ngayon malinaw na. Anak, please. Hindi mo na iintindihan. Hindi ko na iintindihan? Ano pang dapat kong intindihin, Mommy? Kitang-kita ko. Ikaw siya. Ang ex-boyfriend ko. The man I trusted for 3 years. At ikaw, Mommy? The only person I thought would never betray me. Celestine, it was a mistake. Don't insult my intelligence, Mom. Don't you dare call that a mistake. That was a choice. You had a choice. And you chose him. Kaya pala gusto mong hiwalayin ko si Eugene. Kasi gusto mo palang mapunta siya sa'yo. Celestine, please. Just let me explain. Explain? Ano pang idadahilan mo? Na matagal mo nang gusto si Mommy? Na ginamit mo ako para lang mapalapit sa kanya? Tell me, Eugene. Kasi mas gugustuhin ko pang marinig ang totoo kaysa patuloy mo akong lokohin. Walang masabi si Eugene. Nanahimik siya, nakayuko, at yun ang pinakamatibay na sagot para kay Celestine. Wala na. Tapos na tayo. At ikaw, Mommy, you broke me.
Matapos ang nakakapanghinang eksenang yun, mabilis siyang nag-impake. Pinipigilan pa siya ng kaning mommy pero di na siya nakinig. Saradong isip at tenga niya ng mga sandaling yun. Nanatili siya sa hotel at hindi siya pumasok sa trabaho. Wala siyang lakas ng loob na humarap sa lahat o nguminti gaya ng dati. Ang telepono niya, sunod-sunod ang pag-ring. Mga tawag mula sa kaibigan, katrabaho, at higit sa lahat, mula sa kaning mommy. Pero ni minsan, hindi niya sinagot. Pinili niyang manatiling tahimik. Para bang ang bawat beep at vibration ay parang karayom na paulit-ulit tumutusok sa kanya. May mga gabi rin ginigising siya ng sariling pag-iyak. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang pagtataksil ng kasintahang minahal niya ng 3 taon o ang pagtataksil ng sariling ina na siya pa sanang dapat unang nagpoprotekta sa kanya. Halos araw-araw, paulit-ulit na nagsisending messages si Clarissa kay Celestine. Mga mahabang sorry, pero kahit ilang notifications ang pumasok, nanatiling walang reply si Celestine. Parang pinako ang kanyang mga daliri sa tuwing hahawakan niyang phone. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Isang umaga, nagising si Celestine at gaya ng nakasanayan, binuksan niya ang phone. Umaasang may text mula sa kanyang ina. Pero wala. Pumikit siya at napabuntong hininga. Pinilit kumbinsihin ang sarili na baka naman napagod ito kakatext sa kanya. Pero habang tumatagal, may kumakabog na kaba sa kanyang dibdib. Doon siya napatitig sa huling pinadala nitong mensahe, halos 2 linggo nang nakaraan. Anak, please reply kahit isang tuldok lang. I just want to know if you're okay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinindot niya ang keyboard at nagtype ng isang simpleng tuldok. Pagkatapos ay sinend. Naghintay siya dahil akala niya sasagot ang ina. Pero ilang oras nang lumipas ay wala pa rin. Kaya doon na nagsimulang manginig ang kamay ni Celestine. Imposible. Mommy always replies. Kahit ilang segundo lang. Agad siyang nagbihis. Walang pakialam kahit hindi maayos ang suot. At dali-daling nag-check out sa hotel kung saan siya pansamantalang nagsistay. Hindi siya kumain. Hindi na siya nag-ayos. Ang nasa isip niya lang, kailangan niyang makita ang kanyang ina. Pagdating sa tapat ng bahay, agad niyang napansin ang isang bagay na nagpabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang sasakyan ni Eugene, nakaparada sa labas. Anong ginagawa na rito? Saglit siyang nanigas at pinipigilang kumulo ang dugo. Ang unang pumasok sa isip niya ay kunin ng video ang lahat. Dahil may ginagawa na namang kasalanan ng 2, oras na para ipahiya niya sila. Wala na siyang pakialam. Pero bigla siyang natigilan. Mula sa gilid ng gate, nakita niyang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas mula doon si Eugene. Nakasulip pa ito sa paligid bago marahang sinara ang pinto at nilock mismo ang entrance door gamit ang sariling susi. Why does he have the key? Mabilis siyang napaatras ang tago sa gilid ng puno malapit sa gate. Halos hindi siya humihinga habang pinapanood ang bawat kilos ni Eugene. Nang makasakay ito sa kotse tuluyang makaalis, nanatili pa rin siyang nakatago. Hawak-hawak ang dibdib na parang sasabog na sa kaba. Bakit siya may susi sa bahay namin? Ay, nasan si Mommy? Ramdam ni Celestine ang malamig na pawis sa kanyang batok. Ang lahat ng kinatatakutan niya ay unti-unting naging malinaw. At ang pinakamalalang iniisip niya ay baka may nangyari sa mommy niya. Nang makalis si Eugene at tuloy nang nawala ay ang ingay ng makina ng sasakyan, agad kumilos si Celestine. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilabas ang spare key na matagal niya nang tinago. Pagbukas niya, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Mommy! Tawag niya. Umaasang lalabas ang ina mula sa kusina o sala, pero walang tugon. Mas lalo siyang kinabahan. Pumunta siya sa bawat silid sa unang palapag, ngunit wala. Nang paakyat na sana siya, isang mahinat halos hindi na marinig na ungol ang tumama sa kanyang pandinig. Para itong pinipigil ang iyak. Natigilan si Celestine. Nanindig ang balahibo niya nang mapagtantong nanggagaling iyon sa direksyon ng bodega.
Dali-dali siyang tumakbo roon at sinubukang buksan ang pinto. Mommy? Mommy, nandyan ka ba? Mabilis siyang tumingin sa paligid. Napansin niya naman ang isang lumang martilyo sa gilid ng aparador. Kinuha niya yon at walang pag-aalinlangang ilang beses pinukpok ang doorknob. Nang sa wakas ay bumigay na ito. Halos mabaliw siya sa eksenang bumungad. Sa loob ng madilim at amoy alikabok na bodega, nakaupo sa sahig si Clarissa habang nakatali ang kamay at paa. May busal pa sa bibig. Mommy! Mabilis siyang lumuhod at tinanggal ang busal gamit ang nanginginig na kamay. Anak, umalis ka na please. Hindi ka dapat pumunta. Delikado dito. Si Eugene, nababaliw na siya. Hindi na siya yung kilala mo. He's dangerous, anak. Please, save yourself. No, Mommy. Hindi ako aalis. Kung nababaliw na siya, mas kailangan kitang iligtas. Mabilis siyang nagdahil ng 911. Ang kaba sa dibdib niya ay parang tambol na walang tigil. Pero pinilit niyang panatilihing matatag ang tinig. Hello? Emergency? My mother is being held hostage in her own house by my ex-boyfriend. Please, we need help now. Anak, please. Baka marinig niya tayo. Shh, Mommy. Trust me this time. Wala siya. Umalis. At bago pa siya makabalik, kailangan na nating makaalis. Lintik, nasan ba kasi ang susi nito? Mabilis siyang tumayo at nagsimulang maghanap sa paligid ng bodega. Anak, wag na. No, Mommy. Hindi kita iiwan dito. May susi to at kailangan kong makita yon. Celestine, listen. You need to know the truth. Mommy, makikinig ako. Pero wag ngayon. Kailangan nating magmadali. Pero marahang hinawakan ni Clarissa ang kamay ni Celestine. Doon ako malma ang dalaga. Anong gabing iniwan ko na talaga ang daddy mo? I was so broken. Lasing na lasing ako sa isang bar at doon ko nakilala si Eugene. Bartender siya doon pero hindi ko na namalayan. Nagising na lang ako na wala ng saplot at katabi na siya. It was a mistake. I was vulnerable, lasing, and I thought I could forget the pain kahit saglit lang. Kaya walang nakakaalam kasi wala lang naman talaga yun Impluwensya lang ng alkohol. But he found out my name that night. He followed my life. And for years, he planned everything. He planned to meet you, to get close to you. Kung nalaman ko lang agad na siya palang nobyo mo, sana pala maaga pa lang na ipaglayo ko na kayong dalawa. Lahat ng to, anak. Lahat ng sakit mo dahil sa pagkakamali ko. Napapikit si Celestine. Pinilit pigilan ng luha pero bumigay rin. No, Mommy. Don't you dare blame yourself. He's sick. He's a monster. And I won't let him win. Hold on, Mommy. We'll get out of here. Hindi niya na tayo masasaktan. Hindi ko agad sinabi sa'yo, anak, kasi akala ko wala lang naman talaga. Isang gabing pagkakamali lang yun. And I thought it would disappear. I thought he would disappear. Pero mali ako. Nang umalis ka sa bahay, lagi siyang sumusulpot. Araw-araw, gabi-gabi. Laging nasa labas ng bahay. Sinusundan ako kahit saan. At lagi nang sinasabi, magsama na lang daw kami. Sinabi ko sa kanyang hindi ko siya mahal. At hindi ko siya kailanman minahal. Dahil doon nagbago ang tingin niya. Sabi niya kung hindi ko raw kayang mahalin siya, mas mabuting ikulong na lang niya ako. Parang wala nang ibang makakakuha sa akin. At parang wala na akong kawala. He's insane. He's completely insane. Don't worry, Mommy. Hindi siya mananalo. This ends now. Makakalabas tayo rito. Mom, hindi mo ba alam kung saan ang nilalagay ang Looking for this? Napahinto si Celestine. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Eugene na nakangisi. Nakataas ang isang kamay. Hawak-hawak ang malit na susi na kanina pa niya hinahanap. Mahal talaga ako ng Diyos. Kasi hinayaan niyang maiwan ko ang wallet ko. Kaya nakabalik ako dito. Only to find out na may trespassing na pala. This is our house, Eugene. Ikaw ang trespassing. Isa pa, hindi Diyos ang nagmamahal sa'yo. Demonyo. Tumawa si Eugene
Bagay na mas lalong kinainis ng dalaga. Bitawan mo yan. Ibigay mo sa akin. Sa tingin mo, may makakatulong sa ilaban sa akin? Alam mo ba kung gaano ko katagal naghintay ng tamang oras, ha? Celestine, buong buhay ko, inasam kong maging bahagi ng pamilya niyo. Hindi ako outsider. Hindi ako demonyo. Ako ang mas karapat-dapat na nandito kaysa sa kahit sino pa. Karapat-dapat? Karapat-dapat kang mabulok sa kulungan dahil sa ginawa mo sa mommy ko. Tinali mo siya. Binusalan. Kinulong pa sa sariling bahay. Yan bang pagmamahal? Hindi yan pagmamahal, Eugene. Obsession yan. Obsession? Hindi mo na iintindihan, Celestine. Ginawa ko to kasi alam kong mahal ako ng mommy mo. Pinili niya kung halikan ng araw na nahuli mo kami. Enough! My mom doesn't love you. Wake up from your own illusion, Eugene. Hindi. Hindi totoo yan. Minahal niya ako. Hindi. Ang minahal ng mommy ko ay ang dignidad niya, ang pamilya niya, at ako. Hindi ikaw. Kahit kailan hindi ikaw. Ang nakikita mong pagmamahal ay wala kundi bunga ng obsession mo. Gumising ka, Eugene. Wala kang inibig kundi ang sarili mong ilusyon. Hindi mo ako pwedeng diktahan kung anong totoo. Natigil naman sila nang may marinig silang biglang kalabog sa labas ng bahay. Halos sabay-sabay na napalingon sina Celestine at Clarissa. Sumuko ka na, Eugene. Tapos na ang palabas mo. Napatras si Eugene, lalo na nang hawakan siya ng 2 pulis. No. Hindi pwede. She's mine. Pasigaw niyang turo kay Clarissa. You can take me away from her. Sir, drop the key. Hands where we can see them. Utos ng isang pulis. No, don't touch me. Let me go. Hindi niyo naiintindihan. Nagmahal lang ako. Wala akong sinasaktan. I just loved her. That's not a crime, right? Nagmahal lang ako. Pinilipit ng pulis ng kamay niya para maisuot ang posas. You're under arrest for illegal detention, trespassing, and harassment. You have the right to remain silent. Clarissa, please tell them. Tell them you love me. Kahit isang beses lang sabihin mo. Eugene, hindi kita minahal. You destroyed everything. Sana tigilan mo ng ilusyon mo. Parang tinaga ng kutsilyo ang mukha ni Eugene sa narinig. Nangihina siyang bumagsak ang balikat pero wala siyang magawa. Iyak siya ng iyak habang nilalabas siya ng mga pulis. Niyakap naman agad ni Clarissa si Celestine. It's over, Mom. It's finally over. 1 linggo matapos ang insidente, maagang nagbihis si Celestine. Tahimik lang siya habang nasa salamin. Tinitingnan ng sarili na parang pilit kinukumbinsi ang puso na kaya niyang harapin ang araw na to. Are you sure about this, anak? Hindi mo naman kailangan gawin to kung hindi mo kaya. Yes, Mom. Kailangan ko ng closure. Kahit ano pong sabihin natin, minahal ko po si Eugene. 3 years is not a joke. Hindi pwedeng matapos po ang lahat ng walang linaw. Nagpigil ang luha si Clarissa at tumango na lang. Sa kulungan, nasa loob ng visiting area si Eugene. Nakaupo, naka-orange uniform at may poses pa rin sa kamay. Pumayat na siya kaysa dati. Halatang hindi nakakatulog at hindi na rin maayos ang itsura. Pagpasok ni Celestine, agad siyang napatingin dito. Celestine, you came. Yes, I came. Because I need answers, Eugene. At dahil I need to say goodbye. Goodbye? No. Please, Celestine, don't say that. Don't leave me like this. I know I made mistakes. Pero mahal kita. You don't love me, Eugene. You were in love and obsessed with my mom. Ginamit mo lang ako para makalapit sa kanya. No, Celestine. That's not true. Huwag ka na nga magsinungaling. Ikaw mismo nagsabi niyan, di ba? Galing mismo sa bibig mo yan. And you don't know how much it hurts to hear that, Eugene. Kasi minahal kita ng buo. 3 years. 3 years akong naniwala na ako ang mundo mo. Pero ngayon ko lang nalaman na kahit kailan, kalahati lang pala ako ng puso mo. Or baka nga wala eh.
Now sabihin mo nga sa akin, sa 3 taon na yon, minahal mo ba ako kahit konti? Doon na umiyak si Eugene. Minahal kita. Totoo yun. Napamahal na siguro ako sa'yo kasi tiniis mong manligaw ng 1 taon at naging mag-on tayo ng 3 taon para lang makausap mo muli si Mom. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang paniniwalaan ko. But it doesn't matter now. Huli na ang lahat. Ito na ang una't huling beses na makikita mo ko. This is goodbye, Eugene. Celestine, please, don't leave me. Dahan-dahan siyang tumayo at sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Eugene. Sa lalaking minahal niya ng sobra na siya rin palang lalaking sisira ng mundo niya. Sa paglipas ng 2 taon, unti-unting natutunan ni Celestine na buuin muli ang sarili niya. Matapos ang lahat ng nangyari, napagpasya nilang mag-ina na iwan ang lahat at magsimula sa ibang bansa. Sa una mahirap. Hirap si Celestine makahalubilo. Hirap siyang tumawa ng totoo. At kahit gaano kaganda ang paligid, may bahagi pa rin ng puso niyang tila nakakulong ng mga alaala sa Pilipinas. Ngunit si Clarissa, ang kanyang ina, ay naging matibay ng sandigan. Lagi itong nandyan, ginagabayan siya, at sa kauna-unahang pagkakataon, naging mas malinaw kay Celestine na wala nang mas higit pa sa pagmamahal ng isang ina. Isang hapon habang nakaupo siya sa maliit na cafe, nakasandal sa upuan at may hawak na libro nang biglang may bumulaga sa kanyang harapan. Hi, is this seat taken? Napatingala siya at halos matapon ang hawak ng kape. Nakatayo ro ng isang lalaking matangkad, maputi, may striking blue eyes at ngiting parang pwedeng magpatigil ng oras. Hindi agad siya nakasagot. Pinanood lang niyang estrangherong yon na parang may sariling spotlight sa paligid. No? Okay, then I'll take it. Umupo ito at iniabot ang kamay. I'm Eugene. Halos mabulunan si Celestine sa pangalan nito. Napakagatlabi siya at napatawa ng mahina. Wait, what? Sorry, did you just say Eugene? Yes? Why? Is there something wrong with my name? Doon na siya hindi nakapagpigil at napahagikik. Tumingin siya sa lalaki habang nagigil ng luha sa kakatawa. No. Nothing's wrong with it. It's just nakakatawa lang. You have no idea. Medyo kumunot ang noo ng lalaki. You're laughing at my name? Not at you. At my life. Kasi of all the names in the world, it had to be that. Nagtagal ang tingin nila. At doon, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may kakaibang kilig na gumapang sa puso ni Celestine. 5 years after, sa isang magara at malawak na vineyard, nakatayong isang arkong puno ng puting rosas at eucalyptus. Sa harap nito, nakapilang puting upuan kung saan nakaupo ang mga bisita. Tumutugtog ang violins at tumayo ang lahat nang bumukas ang aisle. Si Celestine na nakasuot ang klasikong puting gown at may mahabat dumadalo na belo ay dahan-dahang naglakad papunta sa altar. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Eugene Lancaster. Nakasuot ang itim na tuxedo at halatang hindi mapigilang ngumiti habang nakatingin sa kanyang bride. Dearly beloved, we are gathered here today to witness the union of Celestine and Eugene in holy matrimony. Marriage is not just a contract, but a covenant, a promise of love, respect, and partnership for a lifetime. Nagtagpo ang mga mata ni Celestine at Eugene. Magkahawak kami silang ngumiti sa isa't isa habang nagpatuloy ang seremonya. Eugene, please share your vows. Huminga ng malalim si Eugene. May hawak siyang maliit na papel pero hindi niya yun halos tiningnan. Celestine, from the moment I met you, my world changed. I knew love before, but never like this. Never with this depth, this peace, this joy. I vow to stand beside you in every challenge,
to celebrate every victory, to laugh with you, and to wipe your tears. I promise to honor and cherish you, to be faithful, and to love you endlessly. Today, I am the luckiest man alive because I get to call you my wife. Eugene, meeting you was like finding light after years of darkness. He taught me that love can be safe, love can be kind, and love can heal. I promise to choose you every single day, to support your dreams, to laugh at your silly jokes, and to walk with you wherever life takes us. You are my home, my heart, and my forever. And yes, I know I once joked to my mom about how I'd never forget my ex if I marry someone with the same name. But today, I know for sure that you're the only Eugene my heart will ever know. Natawa ang lahat at ang ilan na may pumalakpak habang si Eugene ay ngumiti. These rings are a symbol of eternal love. May they remind you every day of the vows you made today. With this ring, I give you my heart, my soul, and my forever. Sinuklian naman yun ni Celestine at sinuot ang singsing sa kamay ni Eugene. With this ring, I promise you my love, today and always. By the power vested in me by the state of California, I now pronounce you husband and wife. Eugene, you may now kiss your bride. Nagpalakpakan at nagsigaw ng mga bisita habang hinawakan ni Eugene ang mukha ni Celestine at hinalikan siya sa ilalim ng arko ng mga bulaklak. Sa reception, agad nagtaas ang baso si Eugene para sa toast. To my wife, Celestine Lancaster, the love of my life, thank you for saying yes and for making me the happiest man in the world. Here's to forever, mi amore. Natawa si Celestine at kita sa pisngi ang pamumula. Ang gabi nagtapos sa mala magical na eksena. Hawak-hawak ng mga bisita ang mga sparklers habang tumatakbo sina Celestine at Eugene palabas ng pavilion. Magkahawak ang mga kamay, nagtatawanan at puno ng pag-asa sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!